Ito po ang mga sunod-sunod po na survey. Punta po tayo rito sa survey. Bukod po sa trial sa media nito ni Ridon, tapos ini-extrahan nito ni Dilima, bukod po sa trial sa media, ginagamit pa po nitong mga kalaban ng ating mahal na Vice President ito mismong mga survey. No? Kamakailan lang po, may survey na sunod, halos sabay-sabay itong mga survey na naglabasan. Survey na una, 69% o 67% ng mga Pilipino pabor sa impeachment kay BP Sara. Napakalaking kalokohan ng survey na yan. Dahil ayaw po ng mga Pilipino na ma-impeach si BP Sara. Yan po ang katotohanan. No? Gusto po nilang ipatanggap na karapat dapat tong ginagawa nila. Kasi marami po ang namumuhi sa inyo ngayon. Lahat po na nakakaranas ng kahirapan ngayon dahil sa taas ng presyo ng langis. Pati po yung pagkamatay ng driver. Imaginein po ninyo, 14 hours na nakapila sa initan. Alam nyo, mahuhusay pa yung mga driver sa inyo. Alam nyo, ang sinasabi nila? Kami, computerized sila eh. Silang mga move it, angkas, at iba, ano man ang tawag sa kanila. Computerized po yan. Dapat nakipag-usap na lang kayo dun sa move it, sa Grab, at saka dito sa angkas. Dahil meron silang record. Natitiyak mo ba badong na computerized ang record nila? Saan ba tayo umu-order ng Grab? Saan ba tayo nag-apply kung gusto mo sumakay sa Grab at saka sa Move It? Saan tayo nag-apply? Sa cellphone. Computerized. Sasabihin mo lang kung saan ka pipick upin, saan ka pupunta. Yan pa kayang pangalan ng driver nila? Wala sila. Sabi nga ng driver, bakit pa kung saan-saan pinadaan, pwede nyo naman padaan sa mga apps namin. Ibigay ninyo yung pondo sa Move It, ibigay ninyo yung pondo sa Angkas, sa Grab. Tapos, bakit pa pipilahin nyo yung mga tao kung may malasakit kayo? Walang malasakit eh. Di ba? Walang malasakit yung mga yan, kaya ganyan yung attitude nila. Okay, anyways, balik tayo rito sa sinasabi natin survey. 67% ng mga Pilipino, majority ng Pilipino gusto ma-impeach si BP Sara. Kalokohan, di ba? Okay, ikalawang survey. Naungusan na ni BBM si BP Sara. Diyos ko, sa lahat po ng survey, negative po si BBM. Kung kailan po tayo nasa krisis at hindi malutas-lutas ni BBM, kung kailan hirap na hirap tayo makabili man lang ng langis man lang, biglang tataas yung rating ni BBM? O imposible, di ba? Pero, ayan no, latest survey. President Marcos trust rating 54%. Vice President Sara Duterte 55%. Performance rating Vice President Sara Duterte 50%. Performance rating ni BBM 55%. Mas mataas ng 5% si BBM. Putang ina, katarantaduhan na yan. Pinagluloko nyo na yung tao. O eto pa isa. Malapit ng abutan. Aabutan na ni Lenny sa survey si BP Sara. Kaya eto po, sabay-sabay itong survey na to. Parang iba-ibang araw may survey na dumarating na laban, hindi pabor kay BP Sara. Malapit na daw umabot si Lenny Robredo kay BP Sara. O di parang hindi po nila sinasabi yung survey ha. Ang sinasabi nila, according to survey, hindi nila sinasabi yung kung anong survey. Gimmick yan ng mga media. Kasabwat nila yung media dyan eh.
Gimmick nila yung media na kung iba-iba yung survey, may survey na pabor kay VP Sara na ma-impeach. Susunod na araw, survey, mas mataas na si BBM kaysa kay VP Sara. Susunod na araw, nakadikit na sa presidential survey si Leni Robredo. Parang 3 araw na sunod-sunod, ang mga survey nagsasabi na yung popularidad ni VP Sara ay pababa na. Pero tanong nyo po, ano-ano bang mga survey yan? Iisang survey lang. Octa Arts dancers to the 11th power of thy kingdom come, thy will be done. International. Yan po. Octa Arts lang po yung survey na yan. Pero pag present po ng media, akala mo iba-ibang survey. Iisang survey lang yan. Ang tanong, dapat bang pagtiwalaan yan, yung Octa Arts na yan? Uulitin ko na naman po. Paano mo pagtitiwalaan yan? Ang sabi nila, mananalo, pasok sa top 12, at napakataas. Si Ben Tulfo, pangatlo yata si Ben Tulfo. Abi Binay, mataas din si Abi Binay. Si Ramon Revilla, si Willie Revillame, nakalimutan ko si Pacquiao, 5 sablay. Sablay po lahat ng survey niyang Octa Arts na yan. Huwag nyo kaming binobola. Tapos, ayaw sabihin. Sinasabi lang, survey, according to survey. Anong according to survey? Isang survey lang mataas si BBM. Lahat ng survey, negative si BBM. Pagdating sa Octa Arts, putya, mas mataas pa siya kay VP Sara. Kaya ito po lahat, panlilin lang to. Ginagamit ang lahat, media. Kayo ang numero 1 ginagamit at nagpapagamit kayo. Alam naman namin kung bakit kayo galit sa mga Duterte, di ba? Kasi sa mga Duterte, nabaliwala na kayo. Sa mga Duterte, hindi kayo nalalangisan. Yan eh. Kaya galit yung mga congressman sa mga... Pero syempre, babaliktad din yung mga yan balang araw. Ano panawagan ni Baste? Lahat ng gustong bumaliktad, kontakin lang si Bebot Alvarez at saka si Mike Defensor. Alam naman natin, babaliktad naman yan lahat eh. Kaya ang ginagawa nila rin, actually nag-impeachment trial na sila sa pamamagitan ng media. Ang problema nyo rin doon, may naniniwala pa ba sa media? Di ba? Yun yung problema nyo. Kung may naniniwala sa media, bakit may kumu-question pa rin sa pagkakahuli ni Saldico? Ako po, real talk, hindi ko na po alam kung ano po ang totoo. Kung nahuli ba talaga si Saldico o hindi nahuli. Kasi, kung ang fake news si Harry Roque, kumalat na po yung nagsasabi na fake news si Harry Roque. Kumalat na po yung nagsabing fake news siya. Tahimik yung mga tagapagsalita ng fake news eh. Tsaka, ang lakas ng loob ni Roque, sinabi niya, nakausap ko yung mga otoridad at pinatunayan na wala. Picture wala. Video wala. Salita lang ni BBM. Alam niyo kung bakit po nakakaduda? Kasi kay BBM natin nalaman eh. Trust issue. Hindi naman kami Octa Arts BBM eh. Ang mga Pilipino may trust issue na kay BBM. Lahat ng sinasabi niya, mahirap ng paniwalaan. Ang dami pong maiepal na mga politiko, di ba? Bakit po hindi sila? Hindi po sila pumunta kay para patunayan na nahuli na nga si Saldico.